Mga Hapon nga nagreklamo sa Japan eh. Ito na mga kababayan, panghuli. Tapos na tayo dyan sa tag-5 ha. Dito tayo, si Enrile, binira si Duterte. Ito na, gusto nyong malaman kung bakit nung pag-upo ni BBM, ang mahal ng bilihin, ang mahal ng bigas, gulay, karne, isda. Alamin ninyo sa sinabi ni Enrile. Enrile, Duterte built his legacy on death. Ibig sabihin, yung build ni Duterte, inutang niya sa China na kahit ang laki ng tubo. Naggawa si Digong ng build, pero si BBM ang nagbayad ng utang niyang build. Kaya nga po mga Pilipino, ang mahal ng bigas, ng karne, ng isda at ng gulay. Dahil sa build ni Digong na alam naman niya na napakataas ng tubo ng China, inutang pa rin niya. Yan ang rason na kung bakit ang mahal ng bilihin. Ito na. Basahin natin. Enrile yan Ito. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said, President Rodrigo Duterte mired the Philippines in debt during his term. Borrowing huge sums of finances, program and project. Nangutang ng napakalaking pera para pang-finance sa kanyang programang build na bumabagsak naman ang tulay. Putang ina. Enrile said many of Duterte supporters lauded him for the many projects he had initiated. Ngayon, ang hindi alam ng mga DDS, while Duterte did not implement numerous initiatives, Enrile said, he founded this with loans. Nako, loans daw. Including mini from China. Kaya naman pala bumigay ang tulay eh. Kaya naman pala bumigay yung tulay sa Isabela kasi ang kagamitan made in China. Substandard. Eto na. PRRD ang gumastos. Si BBM naman ang tagabayad. Ayan Si PRRD ang gumastos, si BBM ang tagabayad. Sabi ni Enrile. Ang galing PRRD did the spending and BBM, President Ferdinand Bongbong Marcos, is doing paying. Amazing. He also said that Duterte incurred the biggest loan among Philippine president. Si Duterte daw ang pinakamalaking inutang sa lahat ng dumaang presidente sa buong Pilipinas na kasaysayan. Biruin mo ba naman 14 trillion iniwan mo? Di ba? Enrile did not provide figures, but the end of Duterte's term in 2022, the national debt was 12.79 trillion. When he entered office, it was 5.9 trillion. 5.9 trillion lang yon nung bago pumasok si Digong. Nung umalis, 12.79 at nadagdagan pa ito, umabot ng 14. As of the end of February 2025, sovereign debt stood at 16 trillion. Putang ina mo, Digong. As of the end of February 2025, the sovereign debt stood at 16.36 trillion. Sana punta yan. Okay ng ina. Diba? Tapos tayong Pilipino ang nagbabayad. Tapos ngayon ngangaw-ngaw tayo kay si BBM mahal ang bilihin. Samantalang si BBM nagbayad sa inutang yung palpak na build na ang sabi merong 224 airports. Pero pag i-research mo ngayon, 90 airports lang, nasaan yung 100 plus? Utang ina. 224 daw ang airports na nagawa ni Digong sa build. 5,500 na tulay. Putang ina, saan yan? Saan yung mga tulay at airports na yan? Pati yung mga seaports and fish ports. Yun ang sinabi ni Digong. Ito sabi ni Enrile, napakamahal daw ng ito build ni Digong ito hanapin natin nang magising kayo. Duterte Legacy. Makita naman natin. Ito buksan natin mga kababayan. Duterte
legacy. Wait lang, mga kababayan. Wait lang. Wait. Ito, Duterte legacy. Hindi ma-view eh. Wait, pindutin natin yung picture. Pero parang ayaw niya lumabas. Ito ha, mga kababayan. Ayaw talaga niya lumabas yung picture. O, i-visit na lang natin. Kahit i-visit natin, ayaw pa rin na. O, dito na lang. Ito mga kababayan, nakita nyo, tagilid ko ha. Para medyo malaki-laki. Ayan ha, Duterte legacy. Duterte legacy. 200,000. Anong nakalagay dito? 200,000. Ay, hindi mababasa eh. Hanapin natin yung iba. Yung medyo maklaro ha. Duterte legacy. Hanapin natin yung Duterte legacy na hindi mababasa yung sulat kasi sa 200,000. Ito na. 200,000 fever family experience in voluntary hunger. 200,000 daw ang nawala ng hindi nagugutom. Ito naman. Hanapin natin dito. Ito ha, mga kababayan, 243 seaforts. Saan natin makikita yung 243 seaforts na yan? Ito naman. 2,709 bridges, tulay. Pero hindi ako kampante dito eh. Mas kampante ako dun sa isa, yung blinag ko dati. Mas marami yun. Magugulat kayo dun. Hindi pa yan kasi buo talaga eh, hindi pa lahat. Dito tayo sa kanyang Asaan na ba yun? Yung legacy na yan. Ito ba yun? Hindi. Ito. Duterte. Kasi not all new. Ito. At the lower part of the infographic were the numbers of, airports, 243. Seaports, 2,000 bridges and 9,800 kilometers of roads. Ngayon, ang tanungin ko kayo, ilan ang eroplano, ang airport sa Pilipinas? Ang nakalagay kasi dito, 243 airports. I-research natin ha. Ilan ang airport sa Pilipinas sa build ni Digong? Kaya nga sabi ni Enrile napakalaking inutang niya, si BBM ang nagbayad. How many airports? How many airports? Naku, magugulat kayo dito mga kababayan. In the Philippines. Ito ha, mga kababayan, basahin natin. According sa EI, overview, there are 87 airports in the Philippines that can handle both domestic and international flights. 87 airports lang ang Pilipinas meron. Bakit 243 ang nakalagay? Diba? Tanong natin ngayon, how many seaports in the Philippines? Kasi yung seaports niya almost, wait lang. Seaports. Dito mga kababayan, makikita ninyo ito. How many seaports are there in the Philippines? 17 seaports. Around 429. Pero ilan yung nakasulat sa build ni Digong? Grabe. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, pumatong si Digong, sabi ni Enrile, tumungtong si Digong, pagka-presidente sa Pilipinas, ang pera na utang 5.9 trillion. Nung umupo siya, naging 12.79 trillion. At ngayon, nung bumaba siya, naging 16.63 trillion. Putang ina. Saan napunta? Di ba? Tapos yung tulay pumalpak, bumagsak. Ngayon mga kababayan, baka pati ilog nilagyan ng pier.
Sabi ni Caterpillar, marapit ka na maglaslas sa liig mo. Uto mo, bulbul mo pink. Diba? Pauwiin nyo muna. Ako na nagsabi sa inyo. Pinambili ng bundok, mansyon sa BGC at 7-Eleven. 51 billion tinakbo ni Pulong. Sabi ko sa inyo mga kababayan, iwan ko kung bakit meron pa rin sinasabi diyang magaling si Digong pagka-presidente. Alam niyo sa totoo lang, sa araw-araw nating live dito, yung 100 DDS, 7 na lang matira kada araw. Yung 32 million ngayon, ewan ko lang kung ilan na lang natira dyan, baka hindi naabot 1 million. Tapos may Sara pa, fake news. First Lady Lisa, sangkot daw sa pagkamatay. Ni Paulo Tantoco, nakulong daw sa Amerika according sa police report dahil daw sa drugs na cocaine overdose. Naku, pag nagsalita yung kamag-anak ni Paulo Tantoco dyan sa issue ni Sara, malaking aligasyon yan. Diba? Malaking aligasyon yan, mga kababayan. Base port 19, terminal ports 57, approximately of 500. Tapos nakalagay 2,000 plus.